Hello guys, welcome to our vlog. Say hi, Jing. This is Jing Jing. Yeah, we draw. What are you doing, Jing? What's that? Oh, I draw a house. Yes, that's Jing Jing's dream house, maybe. And Mama Tani draw. What Mama Tani drawing, Jing? A gown. Yes, a gown or dress. Yes. Ayun lang guys, wala kasi kaming magawa. Kaya yun, we do something, yeah. Para mayroong pagkaabalahan nang hindi kami naboboard sa buhay namin. Ayun guys, ang saya ng mundo guys kapag mayroon kang ginagawa. If you feel bored, much better to do something. Yeah. At alam mo, sa totoo lang, after long time ago, ngayon ko ulit gagawin ang mag-draw ng gown. Dati kasi guys, ang daming asungot sa buhay ko. Ano man hobby ang gawin ko, mayroong asungot sa buhay ko. At ngayon guys, ayun, pag ako nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng aking dress, I will do it again. Honestly, 2023, I made so many already. Yes, I cannot count. Curtains, yes, I can do so many things. But I didn't try to make gown yet because, I know that I need, what do you call that? I need mannequin para sukatan, kung paano mo gupitan, para eksakto, yung ganon. Kasi mahirap na gawin mo sa sarili mo. 2022, I have a plan to buy mannequin. Pero ayun nga guys, ang gulo-gulo ng buhay doon guys. Mas mabuti pang umuwi ka sa country mo, magagawa mo kung anong gusto mong gawin sa buhay, di ba? Alam mo, honestly, sa tuwing nakakakita ako ng mga gown, ang gaganda ng mga gown, nawawala yung stress ko sa buhay. Pero, nandoon pa rin yung sad. I feel sad kasi one of my dreams na maging gown designer, hindi ko nagawa. Yeah. At sa tuwing nakikita ko na may mga magagaling na na gown designer, na tama na lang na tumingin ako, mag-choose ako ng the best gown ever. Yung parang ganun. Pero guys, andoon yung lungkot. Lungkot sa mga mata ko kung bakit ang mga pangarap ko noon ay hindi ko natupad. Yeah. Parang tama na lang na tama na lang na tignan ko. Tignan ko na may mga taong na-achieve nila kung ano yung pangarap nila sa buhay dahil walang asungot at walang istorbo sa buhay nila. Samantalang ako, punong-puno ng mga toxic sa paligid na hindi mo alam kung ano yung pinaninira sa'yo. Pero alam mo ngayon guys, na nandito na ako sa Pilipinas, I will try my best to buy clothes para gawin ang gusto kong gawin sa buhay. Natanggap ko na guys ang aking sewing machine at ayun nga ang gagawin ko guys. Magtatatahi ako ng isusuot ko kung ano yung gusto kong gawin. Ayun, kasi ang pinakapangarap ko talaga sa buhay ay ang maging wedding coordinator. Gusto kong pasukin ang yung paggawa ng gown at ewan ko ba guys, sa tuwing nakikita ko na mayroong kinakasal, naka-gown, parang alam mo, happy ako. Dreaming na sana kung walang asungot sa buhay ko. Siguro nangyari din sa buhay ko na ikinasal ako, naka-gown, kasi ganun ako guys. Mahilig ako sa mga dress, mahilig ako sa mga gown designer. Yung, alam mo yung kapag nakikita ko yung mga sikat na gown designer, nangangarap din ako na sana kung hindi ginulo ang buhay ko sa diko. Sana natupad ko kung anong pangarap ko. Alam mo guys, sa totoo lang, dati yung mga hobby ko na mag-drawing. At isa ito sa mga ginawa ko, yung parang kapag nabuboard kami ni Abby, gumagawa ako ng
gusto kong gawin na pagkaabalahan lang. Tapos, ginagawa ko na lang na parang parang inspirasyon ko na lang sa buhay na kahit magulo ang mundo ko, magulo kasi ginugulo ng ginugulo lalo. Sa tuwing ginagawa ko to, parang nawawala yung stress ko. Parang ang sarap sa pakiramdam na nakikita ko. Alam mo yung yung apps na ano nga bang apps yun? May apps ako na pinapanood, makikita mo doon ang gaganda ng mga design, as in the best na mga gown designer ang ay sabi ko ang ganda. Sabi ko gano'n. Pag namili ako ng gown na ako sakaling magtatrabaho man ako sa na maging assistant ng mga artista, mga ganon. Ganon yun dati nangangarap ako ng ganon. Pero kasi guys, marunong naman akong pumili ng mga magagandang gown na kung sakaling isusuot ng mga artista, mga ganon. Mayroon naman akong alam. Alam mo, sa tuwing nakakatingin ako ng nanonood ako ng mga gown designer, mga nayari nilang gown, ang sarap tignan. Pero nandoon yung lungkot na nagsisi ako kung bakit ako nag-abroad. Nagsisi ako dahil naranasan ko ang maraming pambubuli kahit na hindi ako deserve. Yeah. At nung nangyari na, syempre hindi mo na pwedeng ibalik kung anong mayroon ka. Pero ang tanging pinangarap ko na lang ay ipagpatuloy kung ano yung gusto ko noon. Yeah. Pero dahil sa YouTube channels ko guys, ayun, doon ko na lang maipapakita siguro kung ano ang gusto kong gawin sa buhay. Mahirap pala na mapadpad ka sa isang country na alam mo ay pinagkakaitan ka. Pinagkakaitan ka ng mga pangarap mo sa buhay. Sa totoo lang guys, kapag nagkwento ako ng talambuhay ko kung ano yung mga naranasan ko noon, napapaluha na lang ako. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nag-aral ako sa Pasay, sa St. Mary's Academy, yung training center, Mother Ignacia Training Center, ang lungkot ng buhay ko nang hindi ko natuloy yun. Ilang buwan na lang mag-graduate na sana ako. Pero alam mo kung ano yung mga natuklasan ko, parang nakikipaghabulan ako lagi. Hinahabol ko kung paano ako makagraduate, hinahabol ko kung paano ko mahabol na makagraduate. Ang daming asungot sa buhay ko guys, ang daming trials na nangyayari sa buhay ko na parang kapag iniisip ko ngayon ayaw kong balikan kasi isa sa mga pangarap ko sa buhay nawala ang pangarap ko sa buhay na alam ko na hanggang ngayon nandoon pa rin yung regrets ng buhay ko, pagsisisi na hindi natupad. Pero ayaw kong balikan guys kasi magiging sad lang ang buhay mo. Ang plano ko na lang ngayon ay i-enjoy ko kung anong buhay ko with my family kasi all of my life guys, I'm not stay home. Yeah. Hindi ko naranasan ko mag-birthday ng 18th birthday na kasama ko ang pamilya ko. After that, wala na. Tuwing mag-birthday ako, alone. Never kong inisip ang sarili ko na, ay, magpapaparty ako kasi I'm happy. Yeah. Sa totoo lang, nandun yung regrets, lahat ng pagsisisi. Nagsisi ako kung bakit lumabas ako ng ibang country. Yeah. Lumabas ako ng Pilipinas, going abroad. Nagsisi ako dahil I chose to help my family. Not bad naman siguro, pero yung napadpad ako sa Denmark ay isang buwisit na regrets ng buhay ko na ayaw kong balikan. Kasi sa tuwing nakikita ko, ang mga pangarap ko ay napunta sa wala. Nabubwisit na lang ako. Nabubwisit akong maalala ang lahat ng pangarap ko na gusto ko maging gown designer. It's spelled interior designer or hairstyle. Yeah. Lahat nun guys ay bullshit na lang. Yeah, it's a bullshit that
I experience worse because of worse people around me. Yeah. At nakakainit ng ulo. Pero alam mo guys, ngayon, happy na rin ako dahil nagkaroon ako ng mga miracle babies na lahat ng pangarap ng isang nanay nasa mga anak na nila sa sobrang dami nila. Kaya masasabi ko pa rin na isa pa rin akong blessed. Blessed dahil ngayon sa pamamagitan ng YouTube channels ko guys ay isasabi ko at maiaano ko sa mga taong nagsisimula pa lang sa pangarap niya, don't give up. Ituloy mo lang kasi nandoon ka sa stage na pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo at hindi mo kailangan mag-give up kasi once na mag-give up ka, lahat ng pangarap mo maglalaho na lang na parang bula. Alam mo ako guys, sa pamamagitan ng YouTube channels ko, sinabi ko na talaga na no regrets in life. Lalo na kapag nakikita ko yung mga anak ko na success sila sa YouTube. Sa YouTube ko nakikita kung ano sila. Mga kumpletong professional. Yeah. At proud na proud ako bilang nanay na nanggaling sila sa sinapupunan ko. Honest guys, nagkaroon ako ng miracle baby sa tulong ni Mama Mary. Yeah. And I'm so proud that He gave me a power to have a lot of kids, yes. At ang tanging kahilingan ko lang na sana, kahit na malayo ako, sana wag nilang pababayaan ang kapatid nila. Si Ginny, imbis na siya ang panganay, hindi ko na alam, ang panganay naging bunso na lang. Kasi ang miracle babies pala ay, they can grow fast, yeah. It's depend how old they will choose. Or yes, since that I'm 18 years old, pataas, yun. Alam mo guys, sa totoo lang dati, kung nagkaroon man ako ng chance na nabuntis ng kung ano man, disgrasya or what, ay naku, bubuhayin ko mag-isa ang anak ko. At masasabi ko na blessed ka na magkaroon ka ng maraming anak. Sa totoo lang guys, ang pinaka-achievement ng buhay ko ay ang makita kong success na success ang mga anak ko. Feeling ko hindi man nila naisabit ang medalya sa aking liig. Lahat ng pangarap ng isang magulang ay na-achieve ko na. Yeah. At para sa anak ko, happy ako. Anak, wherever you are, I know that you're watching to my YouTube channels. Tatandaan nyo, mahal na mahal ko kayong lahat. At hindi ko kailangan mamili isa sa inyo. Si Jeanine lagi ko nababanggit dahil lahat ng mga bagay pinagkaitan siya. At hindi niya man lang naranasan na mag-enjoy dahil sa mga siraulo sa paligid. Yes. At sa mga taong nagnanamit-namit sa akin, ulul mo. Ganyan kayo kung umatake sa akin dahil alam nyo na I'm gonna be rich. Yeah. At wala akong pakialam sa namit mong words. At siya nga pala, kung mamatay-matay ka sa inggit dahil sa mga achievement ko sa buhay, wala akong pakialam sa'yo, Madam Namit. Magpanamit ka kung kailan mo gustong magpanamit ka, kapisting yawa sa akin. I don't care. I don't fucking care about your fucking shit mouth. Could you please shut up to my ears? Shut up for a while. Yeah. Wala akong pakialam sa'yo, Namit girl. Yes ka ba? Ayun, bye.